Sunod-sunod ang magandang balita sa ngayon para sa ating Philippine Navy matapos ang pagdating ng BRP Miguel Malvar na most capable na warship sa ngayon ng Pilipinas at ang BRP Raha Sulaiman na isang offshore patrol vessel na nakatakda ding i-deliver sa bansa na mas magpapalakas pa ng pagbabantay sa ating territorial waters. Nagamit na rin sa unang pagkakataon ng BRP Miguel Malvar sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang Japanese Navy at may pagmamalaki na talaga natin ang ating Philippine Navy dahil hindi na nanliliit ang kanilang mga warship kumpara sa ibang bansa at kumpleto na rin sa mga makabagong armas at equipments na unang beses din nagkaroon ng ating bansa. Gumastos ng nasa 28 billion pesos ang gobyerno upang mabili ang dalawang Miguel Malvar class frigates. Samantalang ang 6 na Raha Sulaiman patrol vessels naman ay nagkakahalaga ng nasa 30 billion pesos at malapit na o hindi kaya tapos na rin itong bayaran ng Pilipinas sa South Korea. Ngunit sa kabila ng malakihang pagbili na ito ng ating Philippine Navy, hindi maikakaila na kulang pa rin ito upang maprotektahan ang ating bansa dahil hindi pa kumpleto sa armas ang mga bagong Raha Sulaiman vessels. Hindi pa nakakabitan ng pangunahing air defense system ang Jose Rizal frigates dahil na rin sa kakulangan ng pondo, pati na rin ang mga Del Pilar class offshore patrol vessels na pangpatrolya lang talaga dahil sa kawalan ng missiles. Sa ngayon, tanging ang mga Miguel Malvar lang talaga ang may pondo para sa kumpletong armas dahil na rin sa malaking price tag nito na nasa 28 billion pesos na isa sa pinakamalaking proyekto sa AFP Modernization Program. Ngunit sa balita na ating nakalap mula sa Max Defense, mukhang hindi pa tapos ang Philippine Navy sa pangarap nilang maging isa sa pinakamalakas na Navy sa Asia matapos inihayag ng Max Defense na bibili na naman sila ng panibagong warship at ang magiging budget nito ay nasa tumataginting na 43 billion pesos na napakalaki kumpara sa mga sinaunang proyekto ng bansa. Masaya tayo sa mga ganitong update sa ating modernization program dahil noon ay nagtitiis lang tayo sa segunda manong mga warships hanggang sa paunti-unti nang nakabili ng brand new na armado ng missiles at ngayon ay plano pa nilang bumili ng mas mamahalin pang klase ng warship. Kung ang mga Miguel Malvar frigates nga na nagkakahalaga lamang ng 28 billion pesos ay kumpleto na sa armas at malaki ng warship, paano pa kaya ang warship na may halagang nasa 43 billion pesos? May mga usap-usapan noon na ang offer ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na HDF 3500 frigate ang magiging sunod na warship ng bansa na halos kapareho lang din naman ng mga Miguel Malvar, ngunit dahil malaki ang magiging budget, ay mukhang mas maganda pang i-offer ng South Korea sa bansa. Isa na nga din sa mga inaasahang i-offer pa ay ang HDF 3600 frigate na isang klase ng anti-air warfare frigate na may kakayahang magdala ng aabot sa 24 na anti-air missiles at mayroong mas malakas na klase ng air defense radar na kayang pabagsakin ng kahit anumang airborne target na nasa range nito. Isa pa sa mga posibleng i-offer din ng Hyundai ay ang kanilang HDF 4000 frigate na kung saan mas malaking klase ng warship na mayroon namang 16 na KVLS cells na kayang magdala ng aabot sa 64 na K-SAM missiles, ngunit short range lamang ang mga missiles na ito. At kung kakayanin pa ng budget ng ating bansa, mayroon ding bagong proposal ang Hyundai at ito na nga ang HDF 6000 frigate na pinakamalaki sa kanilang ino-offer at kung inyong titignan ay mukha ng destroyer kalaki ang frigate na ito at kung magkakaroon nito ang Pilipinas ay paniguradong hindi na basta-basta mabubuli ang bansa. Armado ang warship ng 48 cells ng vertical launching system na kayang magdala ng iba't ibang klase ng missiles na kayang maka-intercept kahit na mga ballistic missiles pa. At ang isa pang napakagandang feature nito ay mayroon itong stealth capabilities.
Maliban sa missiles sa mga cells nito, mayroon pa itong mga anti-ship missile launchers na panlaban naman sa ibang mga warship, at nakipag-partner na rin ang South Korea sa mga European defense companies para sa mas advanced na subsystems at iba pang weapon systems nito. Marami talagang pagpipilian ng Pilipinas hanggat mayroon lamang budget, at madami tayong mga kaalyado na handang ibenta ang kanilang pinaka-latest na mga armas, at nasa ating gobyerno na lang ang desisyon kung bibilhin nila ito. Sana ay mangyari ito ngayong taon dahil ito ang magiging unang warship na bibilhin ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang administrasyon, dahil ang dumating na mga Miguel Malvar frigates at Raha Sulaiman offshore patrol vessels ay parte pa ng pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.